O eto na mga kababayan, pagkatapos manggagalaiti ito mga kababayan natin na kung saan nalaman nila na ganun pala talaga kalaki ang pundo o mga pundo ng mga congressman na to, no, sa kanilang mga flood control projects mga kababayan, na kung saan hindi natin alam kung saan napunta yung budget na yan, kung saan napanggamitan. Abay mantakin nyo mga kababayan, galit na itong taong bayan, lalong-lalo na dyan, no? Sa mga taga Bicol, sinisingil na itong si Congressman Saldico, itong sa kanyang mga pundo mga kababayan. Marami nang nagko-comment, at sinasabi na ang bulsa lang daw ang napuno. Pero yung totoo, lubog sa baha. Itong mga kababayan na taga Bicolano, makikita naman natin sa previous nating vlog, talagang kawawa naman mga kababayan. At isa pa, no? Attorney Vic Rodriguez mga kababayan, galit na galit kay BBM mga kababayan dahil sa ganitong pangyayari. At sumisigaw na manawagan na singilin na daw itong mga congressman, itong mga buhaya na to, hinggil dyan sa flood control project na kung saan wala naman na magandang napatunguhan. O eto mga bayan, bago tayo magtuloy-tuloy, meron pala akong nakitang post, itong si Congressman Saldico, medyo matagal-tagal na to, pero pasadahan natin mga kababayan. O ito, basahin ko muna sa inyo mga kababayan. Ito yon. Ayan po, ayan, okay. O post yan ni Saldico mga kababayan, itong buhayang to. Okay, sige. Ang sabi dito, no room for corruption. Aba, mantakin nyo, no room for corruption. Ano pala yung room mo? Congressman, anong room mo, Congressman? Sure ka dyan sa walang corruption? Ikinurakot nyo nga yung flood control projects dyan. Ang lalaki naman pala ng mga pundo ninyo. Hindi na ba kayo nahiya dyan? At ang sabi pa dito, dapat maibigay sa tamang mga ahensya ang ating mga pundo. Aba, sigurado ka po ba dyan, Mr. Ko? Palibhasa kasi, ikaw naman kasi yung chairman on appropriation dyan sa House of Representatives. Sa madaling salita, isa ka sa may kakayahan na kontrolin ang lahat ng pondo kung sino-sino lang ang pagbibigyan ninyo. O kagaya na lang sa Davao. Congressman Paulo Duterte, nasaan ang pondo? Wala kang pondo, wala kayong ibinigay na pondo dyan. Kaya nga siguro, mga babayan, baka lang sila ang nagpatakbo kay Congressman Migs Nograles dito sa unang distrito ng Davao City. Kasi balak nila, hawakan na nila yung Davao dyan sa Congress. Gusto nila na manok nila ang hahawak na congressman dyan sa unang distrito. Para naman makapag-penetrate na sila. Meron pa silang PBA, party list. Meron pa silang congressman sa unang distrito, mga kabayan. Mantakin nyo yun. Tuloy natin. Ang sabi dito, hindi dapat nasasayang ang mga pera ng taong bayan. Sigurado, hindi dapat nasasayang ang pera ng taong bayan. Aba, teka. Anong nangyari dyan ngayon sa area mo sa Bicol Region, mga kababayan? Nakakahiya. Ako, Bicolano party list. Tapos gagawa kayo ng video dyan. Papakita nyo sa taong bayan. Palibasa,
Parehas ka naman ng amo mo na si Tambaluslos. Namimigay ng relief goods. Pagkatapos, talagang nakalagay talaga yung pangalan. Abay, mantakin mo yun. Sanay-sanayan lang, no? Kung sino ba talaga yung idol mo, yan talaga yung susundin mo, gagayahin mo. Hindi gaya ng mga Duterte, mga kabayan. Kapag nagbigay, abay, ang nakalagay, people of Davao City, tingnan nyo kung gaano ka transparent. Wala kang makikitang Duterte. Ang nilagay lang doon, people of Davao City. Kung ano yung dinonate, pera yun ng taong bayan ng taga Davao. O ganun talaga ang totoong naninilbihan sa bayan. Walang bahid ng paipal. Hindi kagaya nitong dalawang tong mga buhaya to sa Congress, mga bayan. Sila-sila lang naman ang dyan. Nag-ahari-harian dyan. Tingnan mo, darating yung panahon. Kasi nga, ang sabi ni Ma'am BP Sara Duterte, ang gaba ni magsaba. Tapos ngayon, binagyo na tayo, binagyo na kayo dyan. Nadamay patuloy ito mga ordinaryong mamayan, kawawa mga babayan. No? Kung nakita nyo lang ito, may basingit ako sa inyo. Yan nakita nyo yung video na yan, yung video clip na yan, masyadong kawawa mga musmus na kabataan mga babayan. Na kung saan, no? Marami pa sana itong pangarap sa buhay pero nadali lamang dahil sa bagyong Christine mga kababayan. At wala namang ginawa itong mga politiko na to. Dapat na talagang tawagan itong trapolitiko. Trapo ba? Kasi mahilig lang magpakapal ng mukha ba? Tapos wala namang ginagawa. Yun talaga yung trabaho ng isang politiko na wala sa gawa, puro lang salita. Di ba? Hindi dapat nasasayang ang pera ng taong bayan. Kapal. Ang kapal mga bayan. Ito pa. Sabi dito, all of these funds misuse and apparent corruption. Should we still entrust? Ito yung patungkol na kay Ma'am BP Sara Duterte, no? Siguro itong post niya yung panahon na yung about kay Sara Duterte, kay Ma'am BP, na kung saan ginugurgur nila yung pondo ng OBP mga kabayan. Ito yung sinasabi niya, amid all these funds misuse and apparent corruption, should we still entrust her with another 2 billion pesos in 2025? Teka muna. Teka muna kung. Wait lang, no? Nagpapahalata ka lang na talagang ayaw mo talaga magkaroon ng pundo itong Office of the Vice President. Mantakin nyo kung tingnan yung maigi kung may utak kayo, kung hindi ba naman kayo pinupolitika itong mga Duterte, tingnan nyo naman kung anong nagagawa ng OBP. Ang dami na po mga satellite offices, kagaya ngayon. Mayroon tayong OBP sa Cagayan Valley, mayroon sa Naga, di ba? So at least, pag may mga ganitong sitwasyon, nakakatulong ang OBP. Bakit ayaw nyong bigyan ng pundo ang Office of the Vice President? Ang ganda naman ng mga layunin, pastilan. Isa yan sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, Vice President of the Philippines. Tapos ikaw party list lang, pera lang kasi ikaw yung chairman on appropriation diyan sa Congress. Tapos aapi-apihin mo itong vice presidente namin. Abangan mo lang, darating yung time, no? Walang forever, no? Babalik sa'yo yung mga ginagawa mo, tandaan mo yan, okay? Should we give her a 2 billion that she claims the OBP will use to help the poor? Bakit? Ano bang tingin mo kay Ma'am BP Sara Duterte? Puro lang salita? Nakakatawa naman taon to. Sa totoo lang, matagal na po naninilbihan itong si Ma'am BP Sara Duterte sa Davao. At lahat ng taong bayan, 11 tribes, maging musmus, yung mga mahihirap, talagang pinupuntahan niya ni Ma'am BP Sara Duterte, nagbibigay ng tulong, pinansyal, health assistance, ganun ang isang
BP Sara. Yan ang tatak Duterte. Oh, we should give this instead to the right agency. Wow. Ha? Ano ba talaga tingin mo, Mr. Congressman? Ha? Anong agency ba yung hinahanap mo? Yan ba yung Bicol Party List? Ha? Anong agency ba yung gusto mong paglaanan o paglagakan ng pundo? Yung opisina ng Vice Presidente ay nagtatrabaho. Ha? Grabe. Samantalang kayo, ang lalaki ng inyong mga pundo, ang lalaki ng pundo ng flood control projects. Ang tanong, paano nyo ginamit? Nasaan? 2022, 23, 24? Paano nyo hinandle ang flood control projects, mga kababayan? Ang sabi ng Pangulo, ang dami na daw mga projects, flood control na 5,500 sa iba't ibang panig ng bansa natin. Nasaan na yun? Para atang nakarma na kayo kasi mahirap kasi magsalita tayo na hindi totoo. Lalong-lalo na ang taong bayan naman na hindi bulag. Okay, sabihin na natin na yung flood control project budget na yan, nandyan na yan, matagal na panahon na. Mula pa nung nakaraang administrasyon, kay PRRD, kay Noynoy, kay PGMA, kahit sino, andyan na yung flood control. Pero take note, ang nakita namin dito, yung flood control na dapat sanay nagagamit ng taong bayan, napapakinabangan. Pag sinabing flood control, ano bang pwedeng makita natin dyan? Mga malalaking dike, dikes, daanan ng mga tubig daluyan, yung kanal, dapat yung drainage system, tree planting, isa yun sa mga way of putting flood control project para ma-anticipate natin yung mga baha-baha, yung mga bagyo. Kasi yung bagyo naman, sabi ko nga sa inyo, hindi naman yan isang beses lang. O kagaya ngayon, mayroon na naman tayong parating na bagyo. Balita ko si Bagyong Leon daw. Paano na yan? Kailan tayo matututo? Kailan tayo maging preparado? Mga kababayan. Ang daming nagko-comment, sir, matagal na yung flood control na yan. Matagal na nga. Alam natin yan. Pero nai-implement ba ng maayos, ng tama? Nagagamit ba ng tao yung pondo na yan? Sabihin na natin kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pag sinabi natin may sakuna, may kalaman, may bagyo, alam mong nandun agad. Kung ano yung agency na papuntahin niya, nandun agad yun. May mga rubber boat, naka-prepare na, plaster na. So, ibig sabihin, yan yung lideratong handa man sa anong bagay. Paparating pa lang yung bagyo, balita pa lang, abay, nagkaroon na ng meeting. Kung baga, hindi porket presidente ka, hayaan mo na lang. Take note, magkaiba ang pagiging senador, magkaiba ang pagiging presidente. Ang pagiging presidente, lahat po ay mandato mo kasi ikaw yung commander-in-chief. Nasa sayo yung desisyon. Abay, akalain mo bagyo lang, presidente mo, magtatanong na, anong gagawin natin? Bay, mahirap yan mga kabayan, Kaya itong mga kabayan natin, mga kabayan, sinisingil na po itong flood control projects, itong budget na ang sabi daw ay kinukurakot. Halaka, totoo ba ito mga kabayan? Yung chairman on appropriation dyan sa House of the Representatives, yan si Congressman Ko, malaki talaga yung pananagutan yan. Mantakin nyo ang laki ng pondo. Paano niya i-explain ngayon yan? Sisingilin siya ng mga taga-Bicol o baka Bicolano. Kagaya itong sinabi, may papakita akong video sa inyo na sinabi ni Ma'am Buljak TV, si Maharlika, na kung saan na-interview niya si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. Ito po papakita ko sa inyo at tingnan nyo, ang ganda ng sinabi ni Attorney Vic dito patungkol sa flood control projects, mga kababayan. Panuruin pa natin, mga kababayan, para magkaroon tayo ng idea.
kung ano ba talagang klasing taong itong mga nasa Congress, mga kabayan. Isang tao lang po ang kanilang hinahanting doon o tina-target. Pero ito, buong Bicol region, buong now, Batangas, at I think all over the Philippines now, ang bagyo, ang pagsasalanta ng bagyo. So, anong klaseng gobyerno o anong klaseng tao itong mga ito, Atty. Vic? Ako talagang bilang Pilipino at bilang naglingkod sa gobyerno at bilang mayroong malaking bahagi kung bakit nariyan kami ng Bongbong Marcos administration, ako'y galit na galit. Yeah. At considering, ayoko sana silang pag-usapan, subalit dapat natin silang singilin lahat sila. Itong chairman ng appropriations ng House of Representatives, yung tumababang kapulungan, yung saldi ko, nasaan yung pondo? Yung bilyong pisong flood control funds. Taga-Bicol ka, ano nangyari sa Bicol? Hindi gusto ng mga tao yung limos ninyo na 5 kilong bigas, may konting delata, bibigyan mo ng instant noodle, may babalik mo ba yung buhay na namatay? Sa pamamagitan ng instant noodle ninyo, ang kinakailangan ng tao yung totoong serbisyo. Ang kinakailangan namin maramdaman yung pera ng sambayan ng Pilipino. Patabain ninyo, huwag yung bulsa ninyo, kundi yung serbisyong nararamdaman sana at mararamdaman ng mga Pilipino. Blood, ang daming dugo ang nasa inyong kamay. Ang daming buhay ang namatay dahil sa korupsyon ninyo. And I'm speaking now to the Filipino people. Magalit na ho tayo. Singilin natin itong gobyernong ito. Let's demand for transparency. Let's demand for accountability. Tatandaan nyo, hindi lang pera na wala. Ito buhay na po ang kinitil dahil sa korupsyon. Kailangan tayong umaksyon, kailangan tayong kumilos, kailangan na ho kayo magsalita.